Kakampi ng bayan. Kasangga ng masa. Kapanalig ng batas at hustisya. Attorney Danny Con. Abogado de Campanilla. Happy New Year pa rin ang peg natin ngayong araw na ito. Ako po yung Mare ng Bayan, Mare Yao. At syempre, Happy New Year sa ating abogada de Campanilla, Attorney PG Galang. Happy New Year, Happy Attorney. New Year, Mare. Happy New Year sa lahat ng mga nanonood sa amin. Sana pala polka dots ang suit. Mukha naman siya polka dots. Mukha bang polka Pasok na dots? rin yan. Pasok na rin yan. Oo. O, sige, counted na. Counted na rin yan kasi dot. Ako ayoko ng dot. Alam nyo bakit? Bakit? Gusto ko buo. Ayaw ng barya. Ayoko ng Gusto barya. mo ng Gusto ko ganon. ng mga kaya ayoko ng mga Dapat ganyan. checkered sa'yo. Pwede. Yun ang buenas para sa'yo. Anyway, galing sa napakahabang bakasyon ng ating mga Oo nga, sana ay viewers. okay kayo ngayon na nakapagpahinga kayo lahat from the long New Year Yes. holiday. At syempre, pagka ganitong tinatawag natin long vacation, maraming tatamad-tamad na mga tao. Wala na, gising-gising na po tayo. Kailangan nating magtrabaho dahil umpisa na ulit ng bagong taon. Attorney PG, ikaw ba? Yung iba kasi last year nag-New Year's resolution, ganyan, etc. So ikaw ba, yung etong 2026, may mga plano ka bang naka-line up for 2026? For myself, wala masyado. Okay. Pero para sa mga iba kong mga mahal sa buhay, meron. Meron. Kasi 2026, ngayong taon na to, sana yung mag-university na ang aking panganay. Wow, exciting yan, Graduate ha? na siya. Oo. Wow. So parang bagong buhay, bagong Oo. lugar. Oo, nalulungkot ako at the same time, syempre ang saya lang, 'di ba? Pero syempre, Bakit mawawalay ba sa'yo? hindi ko pa alam. Hindi pa sure, Hindi kaya pa sure. pala. Oo. Sige, but anyway, bagong buhay, bagong kabanata sa anak ni Attorney PG. Yes. I'm sure sa lahat sa inyo ganun din. May mga bagong kabanata, bagong pangyayari, di ba? Well, we wish them all the best. Yes, oo, sana. Ayoko sabihin yung wish ko, baka maudlot. Sige, pagkatapos na lang i-share mo sige, sa sige, amin. i-share ha? ko, oo. But anyhow, sana po ay naging mapayapa at 10 ang mga daliri ninyo pagpasok ng taon na ito. Actually, hindi na masyado ngayong yung paputok, ano. Hindi na kasing grabe as before eh. Oo, naalala ko nung Naalala bata. mo ba yan? Oo naman. Sige nga. Kasi dati, ang pagbagong taon, sa Caloocan ako pumupunta sa mother side Okay. ko. Talagang yung kalye sinasara, tapos meron pang mga kahoy-kahoy doon mo ilalagay yung mga... Tsaka gulong. Gulong. At doon mo hinahagis yung Paputok, no? paputok. At saka Oo. yung lalagay mo yung sinturon ni Judas. Naku, may sinturon ni Judas. Di ba? Grabe yun ang talaga. grand finale. Yes. Yun ang grand finale ng mga... Buti na lang, nakakamiss at the same time, buti na rin lang hindi na Hindi uso. na. Oo, oo. hindi na. Kasi we have to take care of our environment. Oo, masama pala Oo, yun. masama Baka yun. kaya siguro naging ganito utak ko. Hindi naman, naging mas matalino ka, na sharp. Oo. O di dapat ibalik. Baka mamaya eh. Para maging sharp silang lahat. Oo, Sige. joke only. Joke Okay, anyway, dahil nga medyo chill-chill tayo, dahil ayaw nating bigyan kayo kaagad ng maraming problema, ha, mga televiewers at mga giliw nating mga taga-subaybay sa ating programa. Kaya medyo chill lang tayo. But, again, merong mga umaasa sa ating abogada de Campanilla na magbigay linaw sa kanilang mga problema. Kaya naman, eto na ang ating mga numero, attorney. Okay, sa mga Globe users, it's 0954-310-0331. At sa mga smart users naman, it's 0961-770-8807. Okay. Bagong taon, same pa rin ang number. Buti naman. Hindi nagbabago. Buti naman kasi di ba? Kaka-memorize mo. Nahirapan ako memorize yan. Oo. Last year, wag yun nang ibahin. Oo, that's true. Okay. Anyway, hindi natin ibahin yan dahil just the same, no?
anong tawag dito, ganon at ganon pa rin ang aming paglilingkod sa inyo. Okay? O, eto na ang ating first texter, si Lyra ng Mandaluyong City. Siya ay 31 years old. Attorney, gusto ko lang pong itanong kung ano ang pwede naming legal na aksyon sa mga empleyadong kumukuha ng pera sa kaha nang walang paalam. Ano ba yan? Kahit sinasabi nilang ibabalik nila. Nahuhuli sila kapag may mismatch at kinakaltas na lang sa sweldo. Pero alam nilang bawal ang kanilang ginagawa. Pwede po bang i-report, kasuhan, kahit na-recover naman ang mga kulang during auditing? Ano po ang tamang proseso para dito? Ay, alam ko na ibig sabihin yan. Lalo na nung nakaraang Pasko't Bagong Taon, ang daming cash. Yes. Ang daming cash ng tao, ang daming, syempre, namimili, di ba? So, siguro ginagawang modus ng mga kahera, ito lang baka lang po, walang magagalit ha, dahil merong nangyayaring ganito, na ang gagawin nila, kukupitan na lang nila. At susuli, pag may pera na sila. Tapos sasabihin, ay, sorry, nagkamali, bayaran ko na lang. Syempre, the harm has been done, etc., etc. O sige, kaltas sa sweldo. May mga employer kasi na wala kang pera. O sige na, kaltas sweldo kasi baka hindi mo sinasadya. Ay. What if talagang Mahirap modus? na mahirap sanayan ng mga tao Yes. ganun sa isang negosyo na pinapayagan mo o hinahayaan yung ganyang practice na kumukuha ng walang paalam at isosoli na lang kung nahuli. Kung hindi mo na-check, goodbye. Paano na yon, attorney? What if chronic na? Ibig sabihin, paulit-ulit, ha? I don't suggest to any employer to tolerate Okay. yung ganyang practice. Sabi niya, binabalik ko naman Wala naman akong kasalanan, binabalik parang ko sa usaping legal. Siyempre, Oo. dalawa yan, di ba? Siyempre, labor, obviously, di ba? You have the option of disciplinary action sa mga empleyado mo. Either suspension, kung ikay mabait-bait, para matuto na wag na nilang gawin, or to the point of dismissal, di ba? You just have to follow yung process, which is the first and second notice. Now, that's the first legal. Pero syempre, kung talagang ikaw inulit pa, di ba? Pwedeng, criminal aspect yan Paano kung sabihin nila, attorney, hindi naman nagkamali lang ako, isosoli ko naman sa'yo Actually, ang pagsosoli pagsoli, ang crime kasi, there are two aspects. Yung crime itself, complete na yun the moment kinuha. Kompleto na yon. And yung civil aspect. Yung civil aspect, pwede na isoli yun, pero hindi ibig sabihin that the crime has not been committed. Okay, diba? I got it. So, pwede yun. Ang tawag dyan, qualified theft, kasi kahera Oh. Kasi legal namang nasa kanya nasa kustodiyan niya yung kanya yung pera pero yung hindi niya pag-remit Or kulang at ginamit pang sarili, yun ang at mas mataas ang penalties ng qualified theft than simple theft. Okay, ang tanong ko dyan, attorney, ito naman ay, siguro lang, siguro. Hindi naman lahat ganun. May mga pagkakataon, siguro talaga nga namang nagkamali siya ng Yes. pagsukli. So, kung first-time offender siya, ano ang magiging payo mo? Ako lang Pag ikaw yung employer. Kung ako yung employer, kung alam mo namang mahusay naman to empleyadong to at nagkamali lang, ikaw First sabi mo time. na lang, Oo. 'di ba? Pwedeng memo, warningan mo, lalagay mo sa 201 file na 'yan, 'di ba? Yes, yes. Kasi 'di ba, ayun ang tawag po sa mga files usually na ginagamit ng mga employers for anything that is related to the employee. So, the 201 file, para yon pag ito'y lumipat ng trabaho, yun ang pinibigay sa HR. So, pwede naman. Ako ararin sa mga ganyan. Actually, nangyayari talaga yan. Pero kung kausapin muna para hindi na maulit. At sana ilagay nyo na lang sa company policy nyo na first infraction, second infraction, third infraction. Ayan. Diba? Tapos nun, kung talagang hindi matuto, yun na nga, pwedeng sisante, suspension. Diba? Sana na lang. Pero never tolerate masamang gawain yung Okay, ganyan. sige. Okay, so anyway, ito na ang ating texter. Okay, hindi pala siya texter. Si James. Ayan. Hi, James. Magandang gabi sa'yo, James.
Hello po, magandang gabi po. Oy, Attorney. happy si Oo. James, ha? Sobrang Malinaw, happy. malinaw. Malinaw na malinaw ang kanyang boses. Maganda ang signal sa San Mateo Rizal. Correct. Oh. Yes po. Okay. Si James ay may problema. Anong problema mo, James? Ito po tungkol sa lupa, attorney. Yes. Oo. Ano- Actually, na double sale po ito. Ang Oh. property kasi is tax declaration. Ito po ay ninana, ano? Okay. So, Ang Hindi, first may lupa. buyer po, ito ay may 4 na kapatid. Okay. Yung first buyer po ay namatay na at yung 4 na kapatid doon, 3 buhay at isa ay patay. Yung isa pong kapatid doon na buhay ay nagtanim. Doon sa Hello? lupa. Okay, so, namana yung... Hello po. namana, Ay, naririnig mo kami? Hello po. hello, James. James, naririnig? James. Okay, Opo. James, tanggalin mo yung pagka-speaker, irregular phone mo baka, kami, okay? Nawala po ang ano? Ayan, Ayun. naririnig ka namin. Go Ikaw, ahead. kami, Hello po. malinaw na kami, James. Hello po. Nawawala po ang signal po. Oh, nako. Hello, Okay. James. Hello. Ayan, better. Hello? Hello, James. Nawala. Hello po. Ayan na, naririnig ka namin. Ikaw Kami na- hindi mo marinig. Tatawag po ako ulit. Hello? Sige, balikan ka namin, James. Nawawala po ang signal. Siguro Sige. punta ka sa isang Attorney, lugar oo. na mas malakas ang signal. Sige, balikan natin si Balikan James, ka ha? namin, Okay. oo. Pero naintindihan mo ba yung sinabi niya? May 2 buyer daw. Oo, actually, pag double sale. Double Oo, sale. yung Ano ibig sabihin ng double sale? Double sale means that isang lupa nabenta sa 2 tao. Ouch! Oo. Dalawa. Okay, ouchie. O anyway, so yung sinabi niya, yung una daw na nakabenta, 4 na magkakapatid. Oo. Unang nakabili. Ay, nakabili. Ang unang nakabili, I think namana yung property. Ang unang nakabili, isang tao na may 4 na kapatid. Hanggang doon pa lang tayo sa kwento sige. niya. Okay. Balikan natin si James maya-maya ng konti, ha? Ito munang si Romeo ng Lawag. Siya ay 42 years old. Good day po, attorney. Tulungan ko lang po sana. Tulungan ko lang sana ang landlord ko kasi may dumating na mga intel kahapon. Intel, sabihin investigation, ano? Siguro. Dala ang warrant of arrest para sa kasong nangyari po noong 1999. Tagal na, ha? Oo nga. Ilang beses na siyang kumuha ng NBI at police clearance, pero ngayon lang po lumabas yung warrant. Natatakot po siya na baka makulong agad. Ano po ba ang dapat nating gawin para maayos ito? Well, unang-una, syempre ang unang i-check kung totoo ba yung may warrant of arrest siya. Oo. Verify. So, nung ilang beses siya kumuha ng clearance, wala namang lumalabas na warrant. Pero, meron silang intel lang na may kaso noong 19. Hindi ba iniwan ang warrant of arrest o hindi man lamang nagkopya or ano man yon? Kasi the first thing you should do nung landlord mo is to check. 'Di ba kung totoo ba yan o hindi, 'di ba? Pero siguro aminado siya na May kaso. may kaso siya. Siguro, okay, assuming na meron. Agad ba siyang makukulong kung may Yes, warrant of agad arrest? ba? Hindi agad. Kasi ang Kahit na may warrant? may warrant of arrest, oo, pero there is a right to bail, assuming that this is an bailable offense. So ibig mong sabihin, kung sakaling dinampot siya Oo, noong mga at panahon sana na yun. hindi Friday. Pag Friday, wala kasi Friday ng hapon, no? Kasi Oo. hindi ginagawa minsan Oo. yun eh. Oo. So, kung ikaw ay dinampot, hindi naman pala agad-agad. Hindi agad. Pag ikay dinampot at ikay pumunta, idalhin ka sa presinto, mag-apply ka agad ng bail. Pwede naman Pwede yun. naman yun. Okay. So, assuming na it's not a non-bailable offense. Ano ang mga non-bailable offense? Yung may capital punishment. So, ano yan? Murder, ito'y rape na may aggravating, sana naman hindi, 'di ba? O kaya plunder, kaya nga 'di ba nung dati sila Jinggoy. Okay, kasi walang bail yun. Walang Kaya kulong bail yun. agad yun. Kulong agad Pero yun. kung example lang BP22, Ay, merong bouncing check, Ay, estafa. wala kang there's a kind of estafa na non-bailable, yung syndicated estafa. Yung pangmalakihan na Pangmalakihan. panloloko. Pero if it's just a simple estafa na Oo. hindi syndicated, that's bailable. Okay, so kung ano ba ang pwede niyang gawin, attorney? Put it this way, nakita niya na may warrant na siya. I'm sure nagtago. Kasi nga,
Kung hindi sana, di sana sinabi niya nakulong na ako or nag-ano na siya. Kung ako siya harapin na niya, kasi ang warrant, kung hindi yan nasuserve, ang nangyayari dyan ay i-archive yan. Ang warrant of arrest, walang expiry date. So, pwede ka pa rin hulihin. Kung hindi yan na-serve, ang nangyayari dyan, isusoli yan sa korte at mag-i-issue lang ng alias warrant. Pa-issue na lang yan lagi. Okay. Until ma-archive, pwedeng ma-dismiss ang kaso or ma-archive. Pero the moment na mahuli ulit yung landlord mo, ay buhay ulit yun. Okay, ang tanong, pwede ba siyang pumunta doon sa mismong korte para na lang mag-bail para at least maayos niya? Yes, it's very much possible. Kaya sinasabi ko, Yes. check nyo yan. Okay. 'Di ba? Kasi para matapos na, kasi pag nag-bail, harapin niya yung kaso. Yes, Oh, kukuha ka harapin na talaga abogado. Yes, Okay, yes. sige. Ito, balikan natin si James ng San Mateo, Rizal. James? Hello, magandang Okay. hapon po ulit. Sige, balikan natin. Sabi mo, Oo. nag-double sale, yung isa na nakabili, may 4 na magkakapatid. Opo. Okay. At yung nakabili po ay namatay na at yung isa ay yung kapatid ay namatay na, tapos yung 3 po na surviving sibling ay isa po doon ay tinaniman nila itong lupa. Walang At walang hinahabol anak nila. yung namatay na bumili? Wala pong anak, wala sige. pong asawa. Okay. Opo. Tapos ngayon, yung nagtanim po na isa sa mga kapatid ay nahihingi ng 70,000 kung maibenta daw ang lupa. Tapos gusto niya ring suluhin ang lupa kahit may kapatid ito. Pero nagkaroon po sila ng conciliation sa barangay, yung original seller at itong buyer na yung kapatid ng buyer na namatay. At dinideny po ng seller na hindi siya pumirma ng deed of sale. At ang natatandaan niya lang ay nagkaroon sila ng pirmahan sa extrajudicial settlement at subdivision plan. Teka lang, So, hindi ang ko nangyari- maintindihan. Ay, ako rin, hindi ko maintindihan. Hindi ko maintindihan. Sandali. Okay, James. Yung una, itong lupa, sinong bumili? Yung isang tao. Meron siyang binilhan. Opo. Oo, tas namatay na tong taong to. Opo. Meron Ang siyang... nagmana, itong mga kapatid. Oo, tas Opo. yung isa dun sa mga natitirang kapatid, tinamnan yung lupa ng siguro halaman para Mga halaman po. mga Okay. halaman. Ano yung humihingi siya ng 70,000? Hindi ko naintindihan yon. Doon po sa halaman, kung ibebenta daw po ito sa ibang tao, yung makakabili po ay hihingi siya ng 70,000 Parang bilang kabayaran. okay, Opo. sige, okay. So, ang Opo. nakapagmana ng lupa ay yung dalawang natirang kapatid. Bali, 3 po ang buhay pa. At 3 ang buhay pa. Dahil Okay. nga yung mismong bumili ay namatay na at walang asawa, Opo. walang Oo. anak. Okay. Nag-extrajudicial settlement Oo. ba sila at sila na ang nakapangalan dun sa lupa? Wala pa pong extrajudicial kasi hindi po notaryado ang deed of sale at dinideny din po ito ng owner na nagbenta. Okay, nakuha na. nakuha So, na. ibig sabihin, yung nakabili na namatay na, unfortunately, yung pinagbilhan niya, sabi niya, ay, di ko naman binenta dun sa namatay mong kapatid Oo nga. Ganon. Pero lumalabas po ngayon na meron silang deed of sale. Hindi na baka din pinirma po siguro dahil nakapirma rin po yung asawa ng seller. Pero minana po ito, bakit pumirma po ang asawa? So, ano yung tanong mo? Anong tanong mo? Ang tanong ko po, may second buyer kasi na ibinenta ng original owner na nagkaroon sila ng deed of sale na notarized at may acknowledgement receipt at yung pinagbentahan po ng lupa ay iginastos doon sa bills na hospital ng unang buyer na namatay. Ano daw? ulit. Ulit. Merong, merong second buyer. Yes Okay. po, opo. Yung second buyer, may notary, may deed of sale. Okay. Yes po. Ngayon, anong sabi mo? Noong? Yung pinagbentahan po amounting to 350,000 Okay. ay iginastos po doon sa mga utang sa bills nung namatay na first buyer. Magkaano-ano ba yun? Oo, bakit ganon? Magkakamag-anak po. Okay. Sa intindi ko, James, ito bago ko masagot ko ano, wala pa tayo sa tanong nasa background Apo. pa lang tayo. Aha. Okay. Yung lupa, may bumili, namatay, madaming pero apparently, hindi nyo Hindi na-acknowledge yung buyer na namatay. Yung deed of sale, hindi notaryado ang nakapirma. Basta meron deed of sale, pero hindi lang notaryado.
Tama Opo. ba ako? Opo. Okay. Tapos nun, it turns out na May yung... bumibili na naman. Hindi, naibenta ulit. Opo. Sino nagbenta? Yung original buyer. The original. Original owner po. The original Oh, owner. I'm excited. The original So, owner. dalawang beses kumita yung- Dalawang beses kumita. siyang nagbenta ng lupa na iisa lang yung lupa. Ngayon, ang sinasabi niya, yung bumili ngayon, binayaran niya ng 350, pero binigay niya doon sa pagpapagamot doon sa namatay. So, hindi The binigay sa original owner. Binigay doon sa nakabili. Na tsahin, na namatay. Kumbaga, the original owner, kamag-anak yung first buyer. Yes. Tama ba Yes ako, po, James? opo. Pero Tama yung po. pangalawang buyer, hindi nyo kamag-anak. Hindi kamag-anak. Hindi po. After Hindi po. talagang ano. Oh, Okay. paano na? Okay. Sanga-sanga na yan. Okay, so anong tanong? Ang tanong po, ano po at paano ma-transfer yung ownership doon sa second buyer? Okay. Si second buyer. Oo, kasi Opo. walang ano ba yun, extrajudicial na nangyari Wala. doon sa Wala. unang buyer na namatay. Kumbaga, they Opo. both have deeds of sales. Nako. They both have deeds of sales. Sino ang mas may karapatan? Okay. Assuming in good faith lahat. Assuming in good faith, the rule on double sale. Anong ibig sabihin ng good faith para naintindihan ni James? Okay. Sabihin, parang lahat walang alam doon sa nangyari. Oh, except for the original owner, Ah, di yung ba? original owner lang nakakaalam. The two buyers, di ba, are both in good faith. Yung hindi ko Oo. alam na nung binili ko yan, meron na ibenta na pala yan. Di ba? So, ngayon ko lang nalaman. Okay, assuming both are in good faith. Di ba? Okay. The rule is the first to register. Ay, di mag-register na kaagad siya. The rule is the first to register. Yung pag-register daw po ng pag-title ay kailangan ng barangay certificate of no dispute dahil nag-conciliation po, ayaw nang magbigay ng barangay captain ng barangay Okay. certificate with So, ano mangyayari no dispute. ngayon dyan is kung hindi na-register, kasi usually, the first to register ang rule eh. Kunyari, kung there are double sales, kung merong isang nag-register mas una, the first to register mas ano yung kanyang title. And this time, walang nag-register. Wala po. The second buyer has never registered kasi siya notaryado siya eh, so pwede siya mag-register eh. Yung isang buyer, Oo, kasi no? kung nabayaran niya yung taxes and Oo. stuff. Pero ang requirement daw po is yung barangay certificate of no dispute para makapagsimula po sila ng registration. Pero ayaw po bigyan ng kapitan. Bakit ayaw bigyan ng kapitan? Kasi aware May siguro dispute daw. May dispute aware, daw po. aware yung kapitan na merong dispute yung lupang yun. Opo, naghahabol. Unfortunately, ang mangyayari ngayon dyan is there's no other way but to settle this in court. Korte na lang ang Oo. makapagsasabi niyan. Kung sino yung talagang merong higher right to that Correct. to that property. I would suppose that the second buyer has a higher right in the scheme of things kasi nagbayad and the first buyer knowingly benefited from From the sale. Oo. of the second one. Wala na pala tayong magagawa niyan. Kung sakali, ano na So, lang. James, sabihin unfortunately, kumuha na kayo ng abogado kasi that's the rule in the civil code eh. If it's double sale and both are in good faith, the higher right will be the one who first registered. Okay. In this case, no one has registered and there is an existing dispute, then I'm sorry, punta na po tayo sa korte. Kasi kung ayaw makisama nung barangay chairman, dahil alam niyang may kaso. Kung ako rin naman yung barangay chairman. Oo, alam niya kasing may kaso, di ayaw niya, wala na. Siguro, sino ang magdedemanda una? Either. So, anong klaseng demanda ang dapat niyang gawin? Okay, this is sa RTC na siguro yan dahil it's about titles and either quieting of title kasi yung title, wala kayong title or just to determine, Wala po, tax declaration. petition to determine ownership. May ganun pala. Meron ganun. Petition. Paano kung mamaya sila pa yung natalo, sila na nag-file, sila pa yung natalo? Well, there's also a rule na parang no one can benefit double, di ba? Kailangan maisole. Kunyari, kung ma-determine na nagbayad naman talaga yung second buyer ng amount na, kasi hindi pa na siya. Doon pa na Isosoli yung pera sa kanya Exactly, dapat. yes. Ngayon, kung Oo, walang wala pansole,
Eh di usapan na kayo niyan. Oo, di ba? Ganon. Hindi naman ano yan eh. Kaya sa korte yan, hindi naman madadehado in a sense yung kung sino man yung matatalo. Assuming both in good faith. Dahil the one who will not get title to the property necessarily has to be compensated dun sa kanyang binayan. Okay, yung tungkol dun sa 70,000 na sinasabi, wag na natin munang pag-usapan. Di pa nga alam kung Okay, kanino yung kaya ako titulo. nalito eh. Oo, Kaya di ako ba? nalito. Okay? Sino po sakali ibabalik yung pera sa second buyer? Ay, Just in yun ang case po. hindi ko rin malaman. Pero ako most likely, the second buyer will win eh. Sa ko. tingin daw ni attorney, parang yung isang may titulo at may titulo, yung isang notaryado, yun ang malamang na makakuha. Because in sales of real property, for it to be enforceable, it has to be a real contract. What does it mean to be a real contract? It is notarized, made public. Oo. Kasi that is kaya ang notarization is important for making a contract enforceable against the world. Ayan. Okay. Sige po, attorney. Last question po, attorney. Sige, bilisan mo lang ha. Wala na tayong oras. Go. Nag-execute po ng affidavit of waiver of rights yung dalawa sa mga kapatid. Okay. Doon saan? Ano lang yan? Waiver of rights sa kanilang mana. Oho. Hindi na sila So, just in case, kunyari, makuha nga ang manalo yung first buyer, nagwe-waiver of rights sila doon in favor of the other heirs. So, ibig sabihin, hindi na sila interesado na makuha yung mana. Di pabor nga din dun sa isa. Pabor doon sa merong Oo, halaman. Pero gawin niya, kumuha ng abogado para maging legitimate at maayos lahat. Yes, habang hindi pa nagbabagong isip nila. Sana maayos nyo yan. Okay? Diba? Salamat, James. Nawawala po ang signal, attorney. nawawala. Oo nga. Anyway, salamat, James. Sana narinig mo. Oo. Nawawala po. Okay, ganito, nawawala. Okay. Anyway, panoorin mo sa ating YouTube, ha? Sa Para Face at or least Facebook. maintindihan mo pa ulit. Nawawala po yung signal Sige, po, attorney. sabihin nyo na lang sa kanya kung ano sinabi natin ngayon, ha? Okay. Okay. Maraming salamat Thank you, sa James. ating naging caller and texters. Salamat po sa inyong lahat. And again, ako po yung Mare ng Bayan, Mare Yao, at gusto kong batiin ng Happy New Year ang aking Papa Jimmy, Mama Trining, and of course, Babe Mac Castro. Maraming salamat pong muli. At ako, inyong abogada de Campanilla, si Attorney PG. Thank you sa pagsunod sa amin sa 2026. Yan. Okay. Bye, everyone. Bye, God bless everyone. you.